Ano naman ang pakialam mo? Bakit ka nagbukas ng irrigation infrastruktura ng gobyerno yan sa NIA, hindi yan sa LGU? Sagot, oo o hindi. Humingi ka ba ng abiso sa presidente? Opo, sir. May karapatan ba si Kapitan buksan ang irrigation? Wala po. Wala ka palang pahintulot eh. Tinopa ka ata eh. Sandali! 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 Hey! Hindi ako makikipagtalo sa iyo ha. Nag-iimbestiga na ako. Nakikinig yung mayor mo. Makinig ka. Tira ka ng tira. Kaya ito, nakapinsala ka. Bibitagin kita ngayon. Ano itong naging problema sa irrigation? Yung aking sipo kasi, sir, doon po pumunta yung grupo po ni Kapitan kasama ng mga tanod po niya, tapos pinabuhuksan, binuksan po yung irigasyon, pinakawalan po nila yung tubig sa ilog. Alright, sige. Wala na pong papasok na tubig sa kanal po, doon sa irigasyon po. Kayo ba'y miyembro ng Irrigators Association? Yes, sir. Alam ba ng inyong samahan na magbubukas sila ng tubig? Inabisuhan ba lahat yung mga miyembro ng IA, Irrigators Association? Hindi po. Alam ba ng pinuno ninyo sa Irrigators Association ng magpapakawala ng tubig sa Kapitan sa pamamagitan ng pagbubukas niya ng irrigation? Wala po. Anong bang dahilan? Bakit niya binuksan? Utos lang po ni Mayor. Utos ni Mayor. Kaninong irrigation niyang, sinong gumawa niyan? Ang NIA, National Irrigation Administration? Opo, Mayor. Okay. Therefore, infrastruktura ng NIA yan, National Irrigators Administration, infrastruktura ng pag-aari ng NIA. Tama? Yes po. Anong pakialam ng mayor ninyo? Bakit niya binuksan to? Bakit? Nagtatanim ba siya? May palayan ba siya? Wala po, sir. Anong nasa utak niya? Bakit anong pumasok sa kanyang kokote na bakit niya binuksan yung sinasabing irrigation na wala man lang pasabi? Ano po nangyari doon sa nangyari sa paano nagreklamo sa amin yung miyembro ng Irrigators Association, sir, dyan sa lugar ninyo? May mga tao dyan na pumunta dito sa opisina na nagreklamo tungkol sa irrigation. Tapos sabi ko, ano ko kay Kapitan na ano niya yung irrigation na tingnan natin. Pero bago sasabi ka muna, paalam muna sa presidente ng association. Sabi ko, mag-schedule ako ng punta dyan para matingnan ko yung situation ng irrigation. Paano po nangyari na parang nakialam po yung inyong kapitan na binuksan na walang pahintulot man lang doon sa mga miyembro? Sa totoo lang naman, ako naman, tumutulong naman para sa kapakanan ng lahat. Ito'y self-management po ito. Alam ko kasi ang National Irrigation Administration is a national government under the office of the President. Wala po yan sa DILG. Isa parte po rito, sir, di ba? Hindi na pwede makialam dito yung mga LGU kasi infrastructure po yan. Pero po ng gobyerno yan. Pero tumutulong rin kami kung may problema. Yes, sir. Yes, sir. Walang problema. Pero yung pasabi, sir, yung prior knowledge or advice man lang, sir, doon sa presidente, doon po ata nagkaroon ng problema, sir, dahil pakialamero ating kapitan ninyo na baka mali pong nakarating sa inyo unless mali pong nakarating yung impormasyon sa alam ba, sir? Nakaabot pa sa presidente to or diretso si kapitan gumawa ng diskarte na hindi pinabot bilang paggalang man lang, kortesiya at respeto doon sa... Yung pag-alam ko naman, nagpaalam naman sila sa presidente. Okay, sir. Sandali lang po, sir, na binuksan mo rin irrigation ng walang pakundangan, wala kang pahintulot doon sa sinasabing presidente ng Irrigators Association, basta't nagbukas ka lang, ano tong reklamo na to? Paano mo sasagutin to? Hindi po sila nagsasabi ng totoo. Anong totoo? Ang tanong ko sa iyo, nagbigay ka ba ng abiso bilang kortesiya doon sa sinasabing presidente ng Irrigators Association kasi ikaw nasa LGU ka, sa ilalim ka ni Mayor. Ano naman ang pakialam mo kung sakaling bakit ka nagbukas ng irrigation infrastruktura ng gobyerno yan sa NIA, hindi yan sa LGU? Sagot, oo o hindi. Humingi ka ba ng abiso sa presidente? Opo, sir. Sinong nakausap mo rito? Yung pinaka-presidente po. Anong pangalan ng presidente? Si Mr. Alejandro po. Si Mr. Alejandro. Si Mr. Alejandro mismo ang kausap mo. Opo. Sinamahan ka ba ni Mr. Alejandro para pagbigay alam sa mga miyembro niya na bubuksan ng irrigation? Ang sabi niya sa akin, sir, sabi niya wala namang problema. Walang problema. Sandali. Walang problema. O sige. Okay, sir. Sabi po nitong barangay chairman dyan, si Edalberto Domingo, bago niya raw binuksan yung irrigation dyan sa barangay ninyo, nagpaalam daw siya sa inyo. Totoo ba, sir? Nagsabi siya sa akin na, Tres, papayos daw ni Mayor ang irigasyon. Kako, kung ganyan, may kasi ang irigasyon, kaya lakas ang panang tubig. Kaya bago ka bago kita magpaayos, ipaalam muna natin sa mga member dyan. Ipinaalam niyo ba sa member ninyo? Nagpumunta ba tong si barangay chairman sa mga miyembro ninyo para sabihin magbubukas? Kaya
nabuksan, may ibang magsasaka po hindi nakapagtanim dahil binuksan yung tubig ngayon. Ang kasunduan namin, kung ano mapag-usapan nila ng member, babalik ka dito sa akin, saka namin. Okay. Sir, nagreklamo po ba ang mga member ninyo na parang walang pahintulot sa kanila? Siyempre, hindi alam ng member eh. Okay, so hindi alam ng member, ibig sabihin, hindi, kumbaga, kausap ka, akala dahil nakausap ka na, okay na, binuksan agad ni Kapitan. May karapatan ba si Kapitan buksan ang irrigation? Wala po. Kapitan, nandiyan ka ba? Ako sir, Wala ka palang pahintulot nag-uusap lang kayo ni Presidente, tapos dumiretso ka na. Anong ginawa mo? Anong tinopa ka ata Hindi ka nagpapahintulot Sandali! Hey! Hindi ako makikipagtalo sa iyo Nag-iimbestiga na ako. Nakikinig yung mayor mo. Makinig ka. Narereklamo ka Hindi naman inutos ni mayor. Sabi ni mayor, pwede kung anong gusto mong mag-repair tayo dyan. Ngayon, ang sinabi naman ng Presidente ng Irrigators Association sa Altabas, kausapin muna ang mga samahan o miyembro. Ang ginawa mo, hindi ka humingi ng permiso, dinerecho mo, buksan na walang pahintulot sa mga miyembro. Hindi ka naman miyembro ng Irrigators Association. So anong topak ang ulo mo na ba't mo binuksan yung irrigation na wala ka pang pahintulot sa mga miyembro? Di ba? Ba't hindi mo ginawa? Nakapinsala ka tuloy sa ibang magsasaka sa magtanim Una, hindi mo naman pag-aari yan. Pag-aari naman ang NIA yan. Ang mayor gusto lang naman tumulong. Ikaw may kasalanan dito. Ikaw narereklamo. Huwag mong gawing sandalan si mayor kasi si mayor makikipagtulungan. Ang problema mo, adelantado ka. Para kasi Boying Rimulya, dire-diretso ka na walang pahintulot. Tira ka ng tira. Kaya ito, nakapinsala ka sa mga tanim ng mga magsasaka doon na narereklamo ka. Anong masasabi mo? Hello sir. Ano? Ano masasabi mo? Actually po, nagsisyunta po kami bago namin ginawa yun sir. Sino ang mga inabisuhan mo sa mga miyembro ng Irrigators Association? Mismo sila po sir, sila Nelia po, pinapuntahan ko po yan. Sinong sila? Ilan sila? Marami. Ilan? Gaano karaming marami-rami kap? Sige, bibitagin kita ngayon. Huwag ka magkakamali sa sagot. Makinig ka. Ilan miyembro ng Irrigators Association meron kayo dyan sa IA ninyo dyan sa Altabas, Aklan? 32 sir. 32. Ikaw naman ngayon, balikan kita, Kapitan. Ilan ang kausap mo sa 32 na miyembro? Halos mga more or less mga 10 sir kasi yung mga 32, 10. May kalahati ba doon? yung iba naman sir hindi po diyan kasi Makinig ka, mali ang ginawa mo. Mayorya sanang kinuha mo. Kalahati ng 32, ilan? 16, hindi ba? 10 lang Anong klase itong nangangatuwiran ka pa? Pakikintabing ko yung bumbunan mo dyan. Umayos ka nga. Mayor, nandiyan ka ba? Itong kapitan mo, adelantado naman to, Mayor. Parang 32 member ng Irrigators Association. 10 lang kinausap niya tapos dumiretso na siya. Wala pang kalahati. Wala pang majority. Alam mo naman kasi, with the concurrence of majority, yan pong sinasabing saysay ng demokrasya kung meron tayo rito. Sa akin lang, Mayor, may mali po dito. Kagalitan niyo po ang inyong barangay kapitan ay sumasabat-sabat pa. Pakikintabing kong bumbunan yan pag hindi yan umayos Siguro, kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio on what he thinks regarding sa case na ito. Kasi of course, ang tinitingnan natin dito is standard of procedure. Kung ano ba dapat protocol na dapat sundin, hindi yung basta bara-bara na lamang regarding dito. Ang protocol po sa mga ganito, tama po yung pananaw na kailangan magmumula ang kautusan, pangunahin sa National Irrigation Administration dahil sila po yung nangangasiwa, namamahala at sa totoo lang, sila po yung may-ari ng mga sistema ng irigasyon o mga patubig sa mga bukirin sa ating bansa. Wala pong ibang opisyal ang po pwedeng makialam dyan. In fact, pati nga po yung Irrigators Association o yun pong mga magsasaka, nakasama dyan at nangangasiwa din, kakailanganin pa rin po nila ng pagsang-ayon ng mga opisyales ng National Irrigation Administration. At kung hindi po sinunod yan, kumilos po ang isang barangay captain o kahit na po yung alkalde ng bayan nang walang paalam, pangunahin sa NIA, pangalawa sa mga tatamaan ng palupa, abay, graft and corruption po yun sapagkat kumilos sila ng gumaganap dapat sa kanilang tungkulin pero nakakagawa po sila ng hindi makatwirang pinsala sa kanilang mga nasasakupan.
Ano pong magagawa dapat ng ating local na pamahalaan para dito sa mga magsasaka na nasira ang mismong lupa dahil dun sa pagbubukas? Ano pong magagawa ng ating local na pamahalaan to compensate these people? Kakailanganin po ng ating mga pamahalaang lokal. Yan po ang pangunahin dyan, yung bayan, kung saan nandun po yung barangay na kumilos sa ganitong sitwasyon na magkaroon ng tinatawag sa batas na restitution. Yung pong pagbibigay ng pagkakataong kung ano man ang nasira ay maibalik. Yung pong pagbibigay ng kaukulang kompensasyon o kaukulang kabayaran katumbas po nung nasira at kung kanilang aanihin. Kailangan po bayaran nila yan at kailangan magkaroon po ng pagkilos ang pamahalaang bayan dyan dahil kung hindi po talagang matinding pinsala, magkakaroon po ng kasong kriminal, kasong katiwalian o korupsyon at yan po ay haharap nila sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Mayor, baka pwede ninyo mag-meeting na lang siguro muna kayo, pakikipag-usap na lang, ano? I'm respecting your position bilang yung ama ng munisipyo, na siguro baka magkaroon kayo ng meeting muna. Ipatawag ko lang sila. Sige, Mayor, baka sakaling ma-solve mo yung problema naman na Yes. baka hindi lang kaintindihan. Ako naman, naniniwala ako doon sa gusto mong tumulong. At kung ano yung matutulong mo sa local, magagawa mo, baka nagkaroon lang na miscommunication doon sa barangay chairman ninyo na hindi niya na-notify lahat, majority. Doon lang aking nakita ang pagkukulang. Nagkakamali naman tayo at hindi naman natin sinisisi pagkakamali. Ang pagkakamali, natutuwid naman. Baka in your case, Mayor, baka kayo na lang medyo ayusin nyo lang dahil kayo naman yung ama ng munisipyo, magawa niyo ng paraan, Mayor. Ha? We will give you that space to solve it by yourself. Mag-schedule na ako ng meeting, di ba, ang Ben, at saka i-inform po kayo kung Sige, kayo naman magiging susi dahil ama naman kayo ng munisipyo. Ha? may number naman ako sa inyo. Sige, sige. Thank you, Mayor. Okay? Neil, ganito na lang para wag na natin pag-usapan ng problema. Ang problema dapat nilulutas, hindi pinag-aaway, pinagsasabong-sabong. Ganitong suggestion ko. Nakahanda si Mayor at sinabi namin ay patawag kayo, ikaw mag-attend ka sa mga Irrigators Association, ng presidente nyo, para ayus-ayusin to. Siguro sa ganong klaseng paraan, malutas ninyo doon sa ama ng munisipyo. Hindi natatapos dito. Aabangan namin to na mabigyan ng kalutasan ng alkalde ninyo. Okay, Neil? Okay po. Layunin po namin, hindi po mambulyaw, pero kung minsan nakakainis dahil tao po kami, totoong tao kami, pag kami nahaharap sa totoong problema at nakikita namin may kunting problema, ang aming layunin, lutasin. Hindi, kung minsan nagagalit po kami, kasi totoo po kami. Hindi po scripted namang ginagawa po namin. Hindi po namin estilo pag-away-awayin. Estilo po namin gawa ng solusyon.